Hi there mga beloved yung soulmates, kamusta po kayong lahat? Happy New Year po! Maraming salamat po sa isang buong taon 2024 na sinamahan nyo ako. And I'm so excited sa marami pang taon natin pagsasamahan, lalong-lalo na ngayong 2025. Welcome po sa inyong lahat dito sa ating channel na yung lagi naabangan, sinusubaybayan pinakamahal na Renzo Tarot channel. Mega shoutout po sa lahat ng ating mga new subscribers, returning viewers, sa ating mga soulmates sa buong Pilipinas, sa buong mundo na lagi nanood, nagbibigay nakakataba sa puso na komento. Maraming salamat sa inyo. Sige po, sa ano pong ginagawa nyo ngayon? Kamusta po ang inyong Pasko at New Year? Naway happy? Naway safe po kayong lahat? Sige po, ang ating pong reading ngayon ay isang special reading sapagkat alamin natin ang inyong kapalaran mula sa January hanggang June 2025. First 6 months, kalahati po ng taon para sa inyong pinakamahal nating nasa sign ng Aries. Ulitin ko, Aries, I know that you're excited, Aries. Stay tuned para sa inyo to. Tingnan natin, ano ba ang inyong magiging kapalaran simula ngayong January hanggang sa buwan ng June 2025. Okay? Sige. Kukuha po tayo ng 12 cards kasi 6 na sets partner. Bawat set ay it represents yung buwan. Sige. Tingnan natin. 12 cards kasi 'di ba yung normal kumukuha tayo ng 10 baraha, but now kukuha tayo ng 12 cards para 6 na set partner January, February, March, April, May, June 2025. Sige. Last shuffle para sa ating mga Aries. Sige, wag na natin pang patagalin pa. Kunin na natin ang yung 12 cards, Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Bigyan niyo po kami ng 12 cards para sa aming January to June 2025 reading para sa aming mga pinakamamahal na nasa sign ng Aries. Kapag bago po kayo sa ating channel, kumukuha po ang inyong lingkod ng 10 or 12 na barahan na tuloy-tuloy. At kapag yung mga nakataob lang po kinukuha natin, tumatalsik, nahuhulog, at kapag nagpapakita po, binabalik po natin katulad niyan. Hindi po natin kinukuha yan. Okay, at dire-diretso na po natin kukunin yung mga cards sapagkat hindi na natin kailangan mag-shuffle because sometimes kapag every time kailangan natin i-shuffle, nakaka-distract po. Mas maganda mag-focus lang tayo. Kompleto na para focus lang. Okay? So, 8 pa. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Okay. 6. Meron na tayong 6 ha. Aries, may 6 ka ng baraha sa mesa. So, 6 pa. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Last 6 cards. Okay, may nahulog pa pero nagpakita. Hindi ko siya kukunin. 7. Okay, last 5 cards please. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. 5 baraha na lang ang aming hinihingi para sa inyo, para sa aming reading sa buwan ng January to June 2025. Sige. 4 pa. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Last 4 cards please. Yun. 2 pa. Kunin natin ang 2 mo pang baraha. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Spirit Universe. Okay, parang isa na lang. Ayun, nagpakita. Sige, kunin ko to. Bilangin natin ha. Bilangin natin Aries. And kapag kulang, sige, kuha ulit tayo. Kailangan 12 ito. Kamusta kayo mga pinakamahal kong Aries? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kompleto na nga. I-shuffle din natin para mas maganda. I hope na you're doing great. Sana nasa mabuti kayong kalagayan, safe, ligtas, nasa magandang kalusugan, happy, lumalaban, excited for all the blessings na dadalhin ni 2025 para sa ating lahat. January, February, March, April, May, and last 2 cards for June. Okay, nakita nyo ha, partner, taas baba yan. 6 na set. It represents the 6 months nating babasahin, January to June. Wag natin pampatagalin pa. Okay, Aries, tingnan natin para sa first 2 cards mo sa buwan ng January. Ano bang kaganapan? Tingnan natin, ayan ha. Ting. Oh, tatakpan natin ito kasi okay. Bakit ka tinakpan? Oh, alam niyo naman, 'di ba ha, sa mga original na talaga nanonood dito sa akin, prangka ako, hindi ko tinatakpan o hindi ko sino-sugarcoat, hindi ko para magmukhang maganda ang reading kahit hindi maganda ang nakikita, kailangan pagmukha yung maganda. No, prangka ako. Pag may nakikita akong negative, may nakikita akong hindi maganda, talaga sasabihin ko. Okay, January. Medyo kinikilabutan ako dito. Okay, Aries. Mag-iingat ka ngayong buwan ng January ha. Tumataas ang mga balahibo ko. Mag-iingat. Devil and 3 of Swords. Okay, medyo hindi maganda ito.
Maring may nakikita ako ditong, siguro sa mga married, in a relationship, I can see her third party involvement. Parang, yung partner mo ay, or maybe ikaw, pero I can see her the partner. Siguro check, I can see her na parang masyado ka nagtitiwala sa partner mo, sa mga tao sa paligid mo. There will be ang tawag nito, hindi lumalabas sa bibig ko. Merong, ang tawag nito, disloyalty or parang, ano ba, hindi lumalabas. May gusto akong term na gusto sabihin pero ayaw lumabas sa dila ko. Meron ditong, Lord, Universe, please. Ang gusto ko sabihin ito, parang hindi siya honest. Parang betrayal. Yes, that's the term. Ayun, thank you, Universe. Ayun, I can see here a betrayal. Pagtataksil. January. Okay, pambungad pa naman na buwan ng taon, but I can see here, bakit betrayal? The devil is here. There will be temptation. At the same time, 3 of Swords and tatlong espada sa puso. Ibig sabihin, magkakos ito ng kalungkutan. But I can see here, if you are married or in a relationship, please be vigilant. Okay? Akala mo masyado ka ng tiwala sa partner mo, but you don't know. Siguro huwag naman yung parang OA na advice ko, huwag naman yung parang ipahalata mo na parang anong tawag nito, ini-stalk mo siya or tinitingnan mo lahat yung galaw niya. Basta tingnan mo lang mabuti. Maging maingat ka lang because I can see a possibility of ganon dito sa January. Kasi ito 3 of Swords at the same time Devil, bihira magpartner itong dalawang card na to. Or sa mga single, sa mga hindi naman in a relationship, I can see here yung betrayal in terms of friendship, family members, siguro sa negosyo or kasosyo, but I can see here na talagang merong pagtataksil, panloloko na nangyayari. Okay? Kailangan mong lakasan ng loob mo, Aris. Okay ha? You need to compose yourself. Huwag ka bigla-bigla padalos-dalos sa mga magiging reaction kapag nalaman mo ito. Kailangan mong kailangan balance ang emotion mo at the same time i-prepare mo ang sarili mo. Kapag nalaman mo ito, you just need to react accordingly, positibo at ayusin na mabuti. Okay, but I can see here talaga this January, love life or career or whatsoever, the bottom line is all about betrayal. Okay, may pagtataksil talaga. Tingnan natin sa February kung ano ba, kung magtutuloy-tuloy ba ito sa February. Sige, Aries, pasensya na ako. Yun yung pambungad natin baraha. Pero wala tayong magagawa. Diba sinasabi ko, I'm very honest with you guys. Alam nyo naman, alangan naman sabihin ko sa inyo na napakaganda ng cards na to. Nakita nyo naman napaka-negative ng barahan. Lalong-lalo Devil pa, tapos 3 of Swords. Hindi pwede. Okay? February 10 of Wands, pasan mong digdig. At the same time, 6 of Wands. Okay. There's a contradiction here. But I can see here ang nakikita ko dito, connected siya dun sa January. Connected siya in the sense na kaya may betrayal kasi parang merong inggit in terms of your current state. Aries, siguro sa workplace din, maaring mga katrabaho, na parang pailalim ay sinasabotahe ka kasi I can see here na parang meron kang leadership skills magaling ka sa pamumuno, matalino ka, magaling ka sa kung ano man yung trabaho na kinabibilangan mo ngayon. Kinaiinggitan ka, at the same time gusto nila na makita ka na ganito. Okay, na parang actually ang pananabotahe na nakikita ko dito or parang ang betrayal na nakikita ko dito ay parang gagawin nilang lahat para mabisi ka, pagurin ka mentally and physically. Ayan gusto ka nilang pagurin para at least siguro makita nila na sumuko ka. Okay, connected siya doon sa January na kasi lumabas ang Devil card. So I can see here talagang merong pagtatraidor. Okay. Sa trabaho, siguro may mga pinakakatiwalaan kayo sa mga kaperahan. This is the best time to check. Or talagang kailangan mo ikaw na muna mag-manage. Kasi I can see here talaga. Okay? Itong 10 of Wands na to is all about, gustong-gusto kanilang pabagsakin. At the same time, pabagsakin in a way na papagurin ka. Parang, di mo lang alam, akala mo normal lang na binibigyan ka ng maraming trabaho, inuutos to sa'yo, binibintang to, mga ganun. For you, it's normal. But you don't know, yan pala yung paunti-unti yan yung nagiging way para
isabotage ka or parang, kasi ito, meron ka talagang leadership skills, sinusunod ka, malakas yung charisma mo, Aries, parang very attractive ka in the sense na parang sumusunod talaga yung tao or talaga napapasunod mo yung mga tao na nakakabilang sa grupo or na manage mo. Okay? February, yan yung nakikita ko para sa'yo. Aries, mag-ingat, and at the same time, kailangan mo lang gawin ang tama, and you need to also to do what is best, and at the same time, maging mapagmatsak sa mga kasama, sa trabaho or sa community that you belong. Kasi ito, talagang gusto kanilang makita na exhausted or parang gusto kanilang pagurin at the same time kasi meron silang hidden agenda or balak para sa'yo. Okay, don't worry. Hindi na magtutuloy-tuloy itong 6 na buwan na puro negatibo, okay? January, February, there will be a positive. Huwag kayo mag-alala, huwag kayo matakot. At least nag-guide kayo. Okay, alam nyo ang dapat yung gawin, at least na mapaghahandaan nyo, or kaysa naman makot and surprise kayo pagdating ng panahon na biglang dumating ang mga lahat na ito na hindi nyo pala alam or wala kayong idea. Okay? Aries, tingnan natin sa buwan ng March. Okay. 2 of Cups, tingnan mo. Partnership, collaboration, at the same time, judgment. Okay. Baba ko tong judgment kasi baka manudit. Kasi kailangan nating takban din yan. Unahin ko itong 2 of Cups. Aries, sa buwan ng March, siguro may pinaplano ka na siguro may lately, parang may kaibigan or parang you are planning na parang may gusto kang pasukin na negosyo but you need someone or katuwang, kapartner para ma-materialize itong bagay nito. I can see her partnership kasi collaboration. Parang kailangan mong, you're dreaming of this for a long time. Sa buwan ng March, parang ito na nakalatag ng lahat. Sa March, parang sisimulan nyo lahat ng mga basics para ma-materialize na or para masimulan na itong bagay na to. But I can see her, para sa akin, kung susundin mo lang, Aries, this is not the best month para sa'yo. Para i-push to, bakit? Andito yung judgment eh. Okay? Andito yung judgment, so ibig sabihin, hindi ka pa ready in terms of sa mga legalities, sa mga papeles. Siguro, baka mamaya sa sobrang pagmamadali nyo, may ma-overlook kayo sa mga permits, sa mga required, mga kailangan, mga necessary documents na para magawa yung bagay na yan. At baka yan yung mag-cause, kapag na-overlook nyo yan, kasi judgment card, baka yun yung mag-cause ng trouble sa negosyo nyo, sa partnership nyo in the future. Maring hindi man ngayon, pero mas maganda na maagapan nyo sa pagdating ng panahon na baka lumala ang problema dahil sa simpleng na-overlook nyo sa pagmamadali nyo. But I can see here talaga nagpaplano ka na sa March na magbukas ng isang negosyo or pumunta ng isang lugar, lumipat ng isang trabaho. But I can see here talagang merong partnership or parang merong isang bagay na nais kang gawin na it involves partner or collaboration or talagang pagtutulungan kasi hindi mo kaya ito na mag-isa. Maring hingi ka ng tulong sa kaibigan, family member, or talaga pinakakatiwalaan mo. But what I can say is March is not the best month para gawin mo itong bagay na to. Okay? Kasi nandito yung judgment eh. So, pagpaliban ito, huwag kang mag-alala. There's a perfect time for everything. Kasi kapag sundin mo to, para naman to sa'yo. But it's up to you. I'm just telling what is the message or the energy that I can feel with the cards. Okay? And sige, ayun. That reminder yon para sa iyo, Aries, sa March na kung ano man, pagpaliban mo na. It's because, yes, maganda, may collaboration, may partnership, but because of the judgment, I can see here na parang may mga ma-overlook kayo ng mga bagay na maaring mag-cause ng mas malaking problema in the future. Okay? Tingnan natin for the month of April. Pang-apat na set na tayo. Oh, okay. Tatakpan natin ito, no? Tatakpan din natin ito. Itong tinakpan ko ay lovers. Okay, lovers. At the same time, death. Okay. Death is all about ending, closure, at the same time, rebirth. Okay. Since lover, eto na. Pasensya na, Arisa. Kasi ito talaga yung lumalabas. Wala akong magagawa dito. But I can see her. Ang nice kong minsan yung paparating dito, hindi ko ito pagtatakpan, hindi ko ito isi-sugarcoat para sa inyo. Magkakaroon ng miscommunication, parang medyo kaguluhan, hindi pa kakaintindihan in terms of love life relationship. Medyo magkakaroon ng turmoil or parang hindi maganda, medyo magiging maalon ang pagsasama sa buwan ng April or kapag hindi ito
kung hindi mo talagang hindi ka kumapit ng maayos, Aries, ay baka mauwi sa hiwalayan or pagtatapos. Okay? Aries, you need to be matured. Okay? Kailangan mong siguro kung ikaw ang may kasalanan, kailangan mong pakumbaba. Kung si partner ang may kasalanan, you need to understand. Okay? Kasi just for this month only. Kasi baka mamaya makapag-decide ka, sayang naman yung mga oras at panahon na ginuhol niya sa bawat isa. But I can see here with the Death and the Lover's card is all about ending closure. Talaga matitest sa buwan na ito na April ang inyong pagsasama. Para sa mga single dyan, it's the other way around. Yung mga single naman ay maaaring mabigyan ng chance na ibuksan ang puso sa dating o mag-entertain naman. It's because death represents yung parang tatapusin mo yung stagnancy ng buhay mo na dati parang hindi welcome yung buhay mo in terms of love life. But now I can see her parang contrast sila parang alam mo yun pag in relationship magkakaroon ng konting tampuhan, problema, pero sa mga single this is the best time para kung feeling mo ready ka na, ay at least entertain someone. Okay? April, Aries, there will be a turmoil or parang konting mga alon sa relationship. Kailangan ng tibayan ng loob, kailangan ng pasensya, kailangan ng mahabang pasensya, kailangan ng wisdom at the same time maturity. Malalagpasan nyo to. Maniwala kayo, may 2 cards pa tayo. Okay? Expect that April, yan yung mangyayari sa buhay mo, Aries. Okay? Para sa May, tingnan natin. Okay. Kailangan mo daw tibayin talaga ang loob mo. Kailangan ng mahabang pasensya because there's an Ace of Wands. There will be a resolution. May masasolve ang problema, magkakaroon ng kasagutan, magkakaroon ng bagong pag-asa. Di ba sabi ko sa inyo, hindi naman pwedeng araw-araw ay bagyo, hindi naman pwedeng araw-araw ay maulan. Okay, will be always a light at the end of the tunnel. Sa buwan ng May, kahit paano medyo gagaan-gaan ang buhay, medyo magiging okay ang lahat, ang flow in terms of finances, at the same time sa Ace of Wands, yung sa love life, sa health, I can see her improvement, magtutuloy-tuloy ito, but I can see her dito sa 5 of Pentacles, since this is winter season, kabaliktaran kasi May sa Pilipinas ay summer, di ba? So maaring makaka-resonate dito yung mga kababayan natin no, nasa ibang bansa na nagtatrabaho sa mga malalamig na lugar or snow, or maybe sa mga tao, sa mga soulmates natin na trabaho sa any kind of field na malamig. Since 5 is about Pentacles, so kailangan nyo din daw ng lakas ng loob or courage, kasi with this Ace of Wands makikita nyo ang bunga ng lahat ng pinaghirapan nyo. Siguro yung iba sa inyo ay nag-start na mag-ipon, at the same time makikita nyo na parang there will be a progress, may kahit pa paano ay merong nadadagdag or parang nakakaipon na kayo, at the same time may napupundar na kayo with this 5 of Pentacles. But this Ace of Wands, ang ganda ng buwan ng May para sa inyo, Aries, kasi magkakaroon ng clarity, magkakaroon ng kaliwanagan ang lahat ng bagay, magkakaroon ng resolution, magiging mapayapa from how many months na medyo bumpy, medyo hindi maganda ang takbo, makakabawi kayo. Okay? Makakabawi kayo, Aries, on the month of May with this Ace of Wands, new beginning, new chapter of your life. Talagang, kumbaga, this is your resolution month. Talagang, dito kayo babawi. Magiging maganda ang lahat. Money, career, health, everything, magiging happy. Kahit paano mabawas-bawasan yung stress, yung problema, yung mga iisipin. Okay? Tingnan natin sa buwan ng June ha, last 2 cards natin. Tingnan natin, Aries, ano bang kapalaran mo sa June 2025? Oh, wow! Diba? Tinapos tayo ng napakagandang resolution. Hindi lang basta sa May, pati sa June, arangkada ka na with the Sun card. O yan, oh. Bagong pag-asa, there will be brightness. Sabi ko nga, diba, magkakaroon ng kaliwanagan. At the same time, King of Wands, there will be maturity. There will be now a balance in terms of your emotion. Kasi naapektuhan ka talaga nitong bumpy road starting January, February, March. Okay, but the Sun will give you the life, will give you the confidence. Magbuboost ang confidence mo. Biglang parang panggaling sa matamlay, bigla kang magkakaroon ng lakas sa June. Haharapin mo lahat ng itong Ace of Wands, new you, bagong buhay mo, bigla kang magkakaroon ng sigla, magkakaroon ng lakas with the Sun, and you will be surprised, makaka-move on ka dun sa mga past traumas, past failures, and
itong mga nakaraang buwan na naranasan mo na ma-realize mo na talagang you because you hold on o talagang kumapit ka talagang kahit paano ay may pag-asa pa rin sa buhay at magtutuloy-tuloy iyan. Ayan, nagsimula yung May, sabi ko magkakaroon ng kaliwanagan ang lahat, and with this sun card sa June 2025, Aries, talagang magtutuloy-tuloy na ang magandang bagay para sa iyo, lalo na sa pera. At the same time, ang babawi ka dito yung confidence mo, lalo na naapektuhan yung mental and emotional health mo noong nakaraang buwan, January to April, May and June. Talagang this is your moment to stand up, to rise up again and face the reality of life at ipakita sa lahat na you, Aries, ay talagang you belong to the group and talagang you still exist in this world. Okay? Now, Aries, nasundan nyo, napakaliwanag, napakaganda ng connected. Di ba sinabi ko sa inyo, I'm very honest sa reading ko. Hindi ko pwedeng takpan, hindi ko pwedeng pagtakpan para magmukhang maganda. Kung anong lumalabas, sasabihin natin yan. I am very honest with the readings na binibigay ko sa inyo simula noon pa naman hanggang ngayon at magpakailanman. Talagang yan ang aking gagawin. Honesty will always be my policy para sa aking mga viewers. Kasi mahirap na kahit pangit at magpumumukhang maganda para lang sa views, para lang sa subscribers. No. Kasi sa akin din yung bounce niyan. Okay? Magpo-produce din yan ng negative energy para sa akin kasi parang lumalabas niloloko ko kayo. But all in all, sabi ko nga, hindi pwedeng araw-araw ay bagyo, hindi pwedeng araw-araw ay puno ng problema. There will be a days, there will be a months and a year. The perfect time for you, pinamahal kong soulmates, na talagang puro din saya, puro din biyaya at talaga makakabangon ang lahat. And with that, face the reality of 2025 full of confidence, tapang, walang takot kasi nag-guide ko kayo, at least mapaghahandaan nyo. I am praying na maraming nasasay ng Aries na kapanood nito ngayon. Pag hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe kayo, mag-comment kayo kapag nakaresonate kayo. Click the notification bell para updated kayo sa susunod natin mga videos na i-upload. Ano man ang ginagawa nyo. Nasaan man kayo naroon, mag-iingat kayo lagi. Pinamahal kong soulmates. God bless us all.